Pasko, nakaapak ako ng tayo. Naalala niyo yun? Yes! Then I said to City Hall employees, how can I govern and ask the people of Manila, uy, pakilinis nyo naman yung loob ng bakuran nyo. Uy, pakilinis nyo naman yung tapat ng bahay nyo. Me, myself, as mayor, sa opisina ko, nagkalat ang echas. Anong ginawa natin? Nilinis natin ng Maynila. Kayo, ito, sigurado ako may karanasan kayo dito. For 30 years, hindi madaanan ang Divisoria ng maayos ng taong bayan. Gone in 48 hours. 48 hours na resolba yung 30 years problem. Nabalik ang rekto sa taong bayan. Juan Luna, Soler, Blooming Creek, Carriedo, lahat ng kalsada nagtitinoan sa Maynila. Naglilinis tayo. In fact, you can check it sa records. Nasa internet yan for sure, sa DILG. Yung nangyayaring pagsasayo sa Maynila, ginawang national policy ng DILG memorandum. Ano ibig sabihin? Ginagaya na tayo muli. Tinutularan na tayo ulit. Kung anong ginagawa sa Maynila, pinatutupad sa buong bansa. Ano ang sunod kong ginawa? Kinausap ko AmCham, American Chamber of Commerce, Makati Business Club, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, lahat ng chamber. Why? Anong hiningi ko? Bumalik na po kayo sa Maynila, patawarin nyo na po kami. Kasi gusto ko maghanap buhay sila ulit sa Maynila dahil gusto ko magkatrabaho ang tao. In fact, sumunod sila. Anong epekto? From 20-30 billion worth of business na pumasok sa Maynila bago ako naging mayor, first year, 120 billion pesos. 400 times more from what is coming regularly in the city of Manila. Maangat na tayo nagkakatrabaho na. I went further. Anong ginawa ko? Kinausap ko yung McDonald's, Jollibee, at mga food chain. Ano sabi ko? Bakit sa Japan pwedeng tanggapin ang senior citizen at PWD? O ano sabi ko? Bakit dito sa Maynila hindi nyo gawin? Anong ginawa nila? Nagkatrabaho ang mga senior citizens sa Maynila. Ang PWD nagkatrabaho. Kumikita ng extra. Naitay, our crime index hindi po dumausdos. Nag-dive. Ha? Paano nangyari? Wala namang patayan sa Maynila ng mga kriminal. Hindi po dumausdos. Nag-dive. Bakit? Ano naging approach ko? Simple. Logic. Based on experience and personal knowledge. Ano sabi ko sa mga kriminal? Kayo mga tolongges, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Dahil kung yung nanay tatay nyo hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya? Anong ginaranti ako sa taong bayan? Ano sabi ko? Pumanatag kayo, mga batang Maynila. Pag ang kriminal, ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila, puyan. Dahil hindi ko sila patutulugin ng maimbing hanggat hindi sila nananagot sa mata ng batas. Dahil kakalawitin namin sila, iharap namin sila sa huskado at gusto ko mahoyo sila. Ba't ko sila gusto makulong? Dahil yun ang pinakaayaw ng kriminal, ang makulong. Kaya ang kriminal, gusto niyang lumalaban sa lesbo. Pag napatay niya yung lesbo, may balbon siya sa dibdib. Pag napatay naman siya ng pulis, tapos na ang paghihinagpis niya sa mundong ibabaw. Kaya ayaw makulong ng mga kriminal. Dahil sa loob ng kulungan, may kuto, may lisa, may tulok, may galis-aso, may bakokang, may alipunga. Siksikan silang parang sardinas, buhay pa sila para na silang nasa impyerno. Zombie na. Kaya natakot ang mga kriminal. Yorme, ba't mo alam yun? I grew up with him eh. Lumaki akong kasama sila eh. Kaya alam ko yung kahinaan nila. Kaya gusto nila lumaban. Para tapos na lahat. It's either matapos siya o matapos ako, tapos na ang problema. Pero yung makulong, iiwasan nila. Anong naging epekto? Our crime rate died. Saan sila nang hold up? Sa Nabotas, Quezon City, Makati. Totoo naman. Napapanood ko pa nga sa TV Patrol eh. Oh,
Natulog ng payapa ang tao. Latas, ito na, wag na kayo lumayo. Pinakamalapit na sa inyo. Kita nyo Espanya, naubos ang Solvent Boy. Naalala mo 5-5 dati snatching doon? O sino nang di-snatch? Solvent Boy. Nay, tay, lumilipad na tayo. Umaangat na tayo. Paglipad natin, nadunggol tayo. Boom! Pandemya. Tanong, mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Hindi! Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Manila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Exactly. Napanood mo pala yun, Tay? 3 months. Sa City Hall ako natutulog. Ni dungaw. Ni silip sa mga anak ko. Hindi. Ni silip. Ni bati. Punta ko mala sa bahay. Hindi, bakit? Nasa City Hall ako, nabuburyong ako. Nag-iisip ako. 2 milyong bibig umaasa sa kanyang pamahalaan. Takot sa kalusugan, takot sa kagutuman. Anong ginawa ko? Nagpunta ako sa Facebook again, which I usually do. In-address ko ang mga taga Maynila. Ano sabi ko? Nay, tay, pumanatag kayo. Kasi natatakot ako, yung mga 7-Eleven sa Quezon City, binabasag na ng taong bayan sa gutom. So I have to address the people of Manila. Umayos kayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kayo magalala. Pag ako, wala nang maibebenta, nakita niyo tong relo na ito, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. That's what I said. That is exactly what I said. Tanong, ano naging epekto ng statement na yun? Kayo, ng mga nangabuhay dito. Dahil yung ibang testigo ko, patay na eh. Wala, nagka-COVID. Anong gagawin natin? Tayong mga nag-survive. Kayong mga naparito. Kayo'y testigong buhay. At matangos ang ilong natin pwedeng sabihin sa buong Pilipinas. Noong panahon ng pandemya sa Maynila, walang naggutom sa lungsod ng Maynila.